Sa kasaysayan ng industriya ng pagkain sa Pilipinas, may ilang kumpanyang nagsilbing tahimik ngunit matatag na haligi ng pang-araw-araw ang buhay ng maraming mamamayan. Isa na rito ay ang CDO Foods Spear Incorporated, isang pangalan na madalas makita sa mga hapagkainan ngunit bihirang pagtuna ng masusing pag-aaral kung paano ito nagsimula at umangat. Ang kwento ng kumpanyang ito ay hindi lamang simpleng naratibo ng tagumpay sa negosyo. Ito rin ay salaysay ng pagtsatsaga, pagsubok at muling pagbangon mula sa matinding dagok. Ang CDO Foods Spear Incorporated na nagsimula noong taong 1975 bilang isang maliit na negosyo. Ang pagkakatatag nito ay pinangunahan ni Corazon Tayroong, isang negosyanteng Pilipina na may malinaw na pananaw hinggil sa pangailangan ng merkado sa abot kayang produktong karne na ligtas at may kalidad. Ang operasyon ng kumpanya ay lumipat at mas lumawak sa Valenzuela kung saan mas naging sistematiko at industrialisado ang produksyon. Ang paggamit ng pangalang CDO ay naging stratehikong hakbang upang mapanatiling ang pagkakakilanlan nito habang lumalawak ang saklaw ng operasyon. Sa mga unang taon, ang produksyon ay limitado lamang sa simpleng pagpoproseso ng karne, hindi pa ito ang malawak na linya ng produkto na kilala sa kasalukuyan. Gayunpaman, ang pundasyon ng kumpanya ay nakaugat sa prinsipyong quality at affordability na naging pangunahing dahilan kung bakit unti-unti itong nakilala sa merkado. Ang CDO Foods Spear Incorporated ay isa sa mga kilalang kumpanya sa industriya ng pagpoproseso ng karne sa Pilipinas na nagsimula sa payak ngunit matatag na pundasyon. Noong taong 1975, sinimulan ni Corazon Tayroong ang maliit na negosyo ng paggawa ng mga produktong karne sa sariling tahanan. Sa tulong ng isang pautang mula sa bangko, napalawak niya ang operasyon na nagsilbing unang hakbang tungo sa mas malakihang produksyon. Ang kanyang sipag, dedikasyon at paniniwala sa kalidad ng produkto ang naglatag ng pundasyon ng kumpanyang kalaunan ay makikilala sa buong bansa. Pagsapit ng 1981, opisyal na nairehistro ang kumpanya bilang CDO Foods Spear Incorporated kung saan ang CDO ay hinango sa pangalan ng nagtatag nito na si Corazon Tayroong. Sa panahong ito, nagsimulang makilalang tatak sa merkado bilang isang maasahang tagagawa ng dekalidad at kaabot-kayang produktong karne. Hindi naging madali ang paglalakbay ng kumpanya, lalo na sa pagharap sa iba't ibang hamon sa industriya, ngunit nagpatuloy ang kanilang paglago. Noong 1990, naitatag ang kanilang kauna-unahang modernong pabrika sa Canumay, Valenzuela. Ang hakbang na ito ay nagbigay daan sa mas sistematiko at epesyenteng produksyon na nakatulong upang matugunan ang lumalaking demand ng mga mamimili. Pagkaraan ng ilang taon, noong 1997, nagbukas ang kumpanya ng ikalawang pabrika at inulunsad ang kanilang unang canning line. Dito ay pinakilala ang isa sa kanilang pinakatanyag na produkto, ang CDO Carne Norte, na mabilis na tinangkilik ng publiko dahil sa lasa at abot kayang presyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang expansion, isang malaking hakbang naganap noong 2009 sa pagbubukas ng isang 9 na hektaryang manufacturing facility sa Malvar, Batangas. Ang modernong pasilidad na ito ay sumasalamin sa patuloy na inobasyon at pagnanais ng kumpanya na mapabuti ang kanilang kakayahan sa produksyon at mapanatili ang mataas na pamantayan ng kalidad. Pagsapit ng 2020, ipinagdiwang ng CDO Foods Spear Incorporated ang kanilang ika-45 anibersaryo. Kasabay nito, inilunsad nila ang Million Meats Project, isang programang naglalayong tumulong sa mga pamilyang Pilipino sa gitna ng pandemya sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga produktong pagkain. Inilunsad din nila ang bagong logo ng kumpanya bilang simbolo ng kanilang patuloy na pagbabago at pag-angkop sa makabagong panahon. Ang pangunahing nagtatag at itinuturing na haligi ng kumpanya ay si Corazon Tayroong. Sa kanyang pamumuno, ipinakita niya ang kakayahang magpatakbo ng negosyo sa gitna ng matinding kompetisyon. Kasama niya sa pagpapaunlad ng kumpanya ang kanyang pamilya, partikular ang kanyang mga anak na kalaunay naging bahagi ng pamunuan. Ang modelo ng pamamahala ng CDO Foods Spear Incorporated ay nananatiling family-oriented, isang katangiang karaniwan sa maraming matagumpay na kumpanyang Pilipino. Sa halip na umasa lamang sa panlabas na pamumuhunan, pinili ng pamilya Ong na palaguin ang negosyo sa pamamagitan ng maingat na pagpapalawak at reinvestment ng kita. Sa simula, ang kumpanya ay nakatuon sa lokal na merkado. Ang mga produktong gaya ng longganisa at iba pang processed meat ay ibinebenta sa limitadong distribusyon. Subalit sa paglipas ng panahon, napansin ng pamunuan ang lumalaking pangailangan para sa ready-to-cook at ready-to-eat na pagkain, lalo na sa mga urban na lugar. Dito nagsimula mag-eksperimento ang kumpanya sa iba't ibang uri ng produkto. Unti-unting nadagdagan ang kanilang linya ng produkto
mula sa hotdog, ham, bacon hanggang sa canned goods. Ang paglawak na ito ay hindi biglaan kung hindi bunga ng maingat na pag-aaral sa panlasa ng mga Pilipino. Isang mahalagang aspeto ng paglago ng CDO Food Sphere Incorporated ay ang kanilang pamumuhunan sa teknolohiya. Sa halip na manatili sa tradisyonal na pamamaraan, nag-adapt sila ng mas modernong proseso ng produksyon na nagbigay daan sa mas mataas na kalidad at mas mahabang shelf life ng kanilang mga produkto. Isang malaking pagsubok ang dumating noong 1987 nang masunog ang kanilang pagawaan. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking pinsala hindi lamang sa pisikal na infrastruktura, kundi pati na rin sa operasyon ng kumpanya. Sa panahong iyon, ang negosyo ay hindi pa ganap na matatag, kaya ang ganitong sakuna ay maaring magdulot ng tuluyang pagbagsak. Ang sunog ay nagresulta sa pagkawala ng mga kagamitan, hilaw na materyales at pansamantalang paghinto ng produksyon. Gayunpaman, sa halip na sumuko, pinili ng pamunuan na muling itayo ang kumpanya. Ang pangyayaring ito ang naging turning point na nagpatibay sa kanilang determinasyon. Sa muling pagtatayo ng kanilang pasilidad, mas pinabuti nila ang disenyo at safety measures. Ang karanasang ito ay nagsilbing aral na nag-udyok sa kanila na maging mas maingat at mas handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang pagsikat ng CDO Food Sphere Incorporated ay hindi nangyari ng biglaan. Ito ay bunga ng kombinasyon ng ilang mahalagang salik. Una, ang kanilang produkto ay tumugon sa panlasa ng masa. Ang mga produktong gaya ng hotdog, ham at iba pa ay naging bahagi ng pang-araw-araw na pagkain ng maraming Pilipino. Ikalawa, ang kanilang presyo ay nananatiling kompetitibo. Sa kabila ng pagtaas ng kalidad, sinikap ng kumpanya na panatilihing abot kaya ang kanilang mga produkto. Ito ang nagbigay sa kanila ng kalamangan laban sa ibang brand. Ang kanilang marketing strategy ay epektibo ngunit agresibo. Sa halip na umasa lamang sa malalaking kumpanya, nakatuon sila sa consistency ng produkto. Ang reputasyon ay unti-unting nabuo sa pamamagitan ng tiwala ng mamimili. Maraming dahilan kung bakit tinangkilik ang mga produkto ng CDO. Isa na rito ang lasa na akma sa panlasa ng Pilipino. Hindi masyadong maalat, may tamang timpla ng tamis at madaling ihanda. Ang convenience na hatid ng kanilang produkto ay mahalaga rin, lalo na sa mga pamilyang may abalang schedule. Bukod dito, ang availability ng kanilang produkto sa iba't ibang tindahan, mula sa maliliit na sari-sari store hanggang sa malalaking supermarket ay nagpalawak ng kanilang reach. Sa kabila ng tagumpay, hindi nakaligtas ang CDO Food Sphere Incorporated sa mga kontrobersiya. Isa sa mga pinakatanyag na issue ay ang kanilang pagkakasangkot sa usapin ng environmental compliance noong mga nakaraang taon. Noong 2017, isinailalim ang kanilang planta sa Valenzuela sa pagsusuri ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Ayon sa ulat, may mga paglabag umano ang kumpanya sa environmental regulations, partikular sa wastewater management. Bilang resulta, naglabas ng closure order ang DNR laban sa ilang pasilidad ng kumpanya. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng pansamantalang paghinto ng operasyon at nakaapekto sa supply ng kanilang produkto sa merkado. Sa panig ng kumpanya, iginit nila na sila ay nakikipagtulungan sa mga otoridad upang maitama ang mga kakulangan. Sa kalaunan, nagsagawa sila ng hakbang upang mapabuti ang kanilang environment compliance, kabilang ang pag-upgrade ng kanilang water waste treatment facilities at iba pa. Ang insidenteng ito ay nagbigay din sa kahalagahan ng corporate responsibility. Matapos malampasan ang iba't ibang pagsubok, patuloy na lumago ang CDO Food Sphere Incorporated. Sa paglipas ng panahon, nadagdagan ang kanilang mga produkto at pinalawak ang kanilang distribusyon hindi lamang sa loob ng bansa, kundi pati na rin sa ilang international markets. Ang kanilang kakayahang manatiling relevant sa nagbabagong panlasa ng mamimili ay isa sa mga susi sa kanilang tagumpay. Sa pamamagitan ng patuloy na innovation at sa pag-aaral sa merkado, nagawa nilang mapanatili ang kanilang posisyon sa industriya. Ang kasaysayan ng CDO Food Sphere Incorporated ay isang malinaw na halimbawa ng kung paano nagsisimula ang isang simpleng ideya at maging isang matatag na institusyon sa paglipas ng panahon. Mula sa maliit na meat processing business noong 1975, ito ay naging isang kilalang pangalan sa industriya ng pagkain sa Pilipinas. Ang pamumuno ni Corazon Dairoong, ang determinasyon sa gitna ng sakuna tulad ng sunog noong 1987 at ang kakayahang harapin ng mga kontrobersiya ay pawang mahalagang bahagi ng kanilang paglalakbay. Ang tagumpay ng kumpanya ay hindi lamang nakabatay sa kalidad ng produkto, kundi pati na rin sa kanilang kakayahang umangkop sa hamon ng panahon. Sa kasalukuyan, ang negosyong nagsimula bilang maliit na gawain sa tahanan ay isa ng malaking kumpanya na pinamumunuan na ng susunod na henerasyon ng pamilya. Sa kabila ng kanilang paglago, nananatili ang kanilang layunin na makapaghatid ng dekalidad at abot kayang produkto sa milyong-milyong Pilipino. Ang kwento ng CDO Food Sphere Incorporated ay patunay na ang sipag,
tiyaga at malino na bisyon ay maaaring magdala ng isang simpleng pangarap tungo sa pambansang tagumpay.